Sa paglipas ng panahon, mas pinapalago pa ng mga Pilipino ang sektor ng agrikultura. Isa na dito ang Bagong Bayan sa probinsya ng Sultan Kudarat, kung saan mas pinapalakas ng lokal na pamahalaan ang industriya ng high-value crops na nagbukas ng mas marami pang oportunidad para sa mga magsasaka. Yung aming municipal nursery po ay mayroon pong 6 na hektarya na ibinili ng munisipyo. So, compost po ng vegetable area, and then mayroon po kaming nursery area intended for mga seed production for vegetable. Nagbibigay po kami ng mga buto sa mga farmers. Ako po si Walden Lagarto, presently assigned as agricultural technologist in Bagong Bayan. At the same time, HBCDP coordinator and then nursery in charge. Nagbibigay po kami ng mga fruit trees sa mga farmers na mga gustong magtanim ng mga high value crops. Sample po yung kape, durian, lansones, rambutan, and then calamansi po. Sa pangunguna ng OMAG Bagong Bayan na ipatupad ang High Value Crops Development Program sa kanilang munisipalidad na naglalayong magbigay ng technical support gaya ng pagsasanay at mapalawak pa ang kaalaman ng kanilang mga magsasaka. So, nagbibigay po kami ng tulong kagaya po ng mga technology, nagkakandak po kami ng lecture, and then, for example, sa Union, nagkakandak po kami ng demo with the help ng ATI. Nagawa ang ATI RTC-12 ng pagsasanay, training of trainers on onion production para sa ating mga agricultural extension workers sa iba't ibang munisipyo ng Region 12. At kasali na nito ang Municipal Agriculture Office ng Bagong Bayan, Sultan Kudarat. So malaki talaga ang pasasalamat at paghahanga namin sa kanila kasi sa lahat ng mga activities na ginawa ng ATI ay nandyan sila, nagsuporta, aktibo silang nag-attend sa ating mga trainings, at saka after sa training, ginamit nila itong kung ano ang natutunan nila, kinandak rin nila doon sa mga farmers nila. In the sense nga, nagkandak sila ng farmer field schools para sa mga tao nila, mga farmers nila sa bukid, na gamit ang sarili nilang pundo. Para sa mga magsasaka, ang HVCDP ay isang programa na naging tulay upang magkaroon sila ng bagong kaalaman at mas mapataas pa ang kanilang kita. Ako di ay si Lolita Kinatagan Panirio, 21 years old, na nagpuyo diri sa sitio Bukay Pait, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Isa ka presidente sa Tibuli Bilaan, Manobo, Bisaya Farmers Association. Unang pangunahing naming tanim ay mais. Karamihan mais, pero dili jud kaayo makatabang ang mais kay lisod man kay mabutikol, tapos layo ang transportation. Sa umag Bagong Bayan dako pud mi kaayo og pasalamat sa ilaha kay nakadawat pud mi og nang tong Bombay, abono, tapos tong similya sa mga gulay, 14-14 og urea. Tong sa Bombay ko jud among pasalamat ato kay ang area gamay ra kaayo, tapos dako kaayo mi og ginansya. Pasalamat gyapon mi sa umag Bagong Bayan kay daghan silang support gihatag sa mua atong mga polybag, daghan silang nahatag sa mua tong Bombay, sila man ga-guide ato kay dili man jud mi kabalo magtanom og Bombay. Tapos gusto na mo matabangan mi, dili lang ang isa na mo, kundi ang matag isa nga muangat pod sa panginabuhian kay paagi sa mga gulay. Magandang araw po. Ako po si Armelita Gales, President po ng Siaan Farmers Association at Siaan Barangay Duluga, Bagong Bayan, Sultan Kudarat. Bali po, nagtatanim po kami ng gulay ever since nag-create po kami ng asosasyon, 2 years po. Tanim po namin sa among grupo sa Siaan Farmers Association po, bali Bombay po. Simula nung gidemo kami ng technician po namin, so na-curious po kami kay tung ligad po, hindi po kami marunong po magtanim ng Bombay. So yun po napili namin. Ang bago po namin kaalaman nakuha po namin sang umag po sa mga trainings po. Katulad ng paggawa po ng mga fertilizers, mga abono nga katulad ng farming, sa gardening, abono sa mga gulay po. Hi, ako po nga pala, Sir Neven J. Abila, isang AEW from OMAG Bagong Bayan, assigned technician sa Barangay Monteverde at Daluga. Nagbaba sa ATI para mag-train sa mga farmers natin. Tapos nagkanda kami ng demo sa ating municipal nursery. After namin nag-demo, bumaba kami sa barangay to share yung training sa bulb onion.
Tapos nangyari na lang is yung mga farmers natin doon sa demo farm na malapit sa barangay, medyo malayo para sa kanila. Kaya yung idea namin, kami yung lumapit dito sa sitio nila para si farmer hindi na mahirapan mag-access sa ating demo. Kaya nag-demo kami dito sa kanilang farm, which is si farmer nag-donate din ng kanyang area, nagpahiram para mag-demo ng bulb onion. At the same time, patak pa yung mga farmers natin. Hindi pa sila organized as association. Kaya doon, nag-start kami from pagtanim talaga ng onion, tapos come up kami ng idea na what if ituloy-tuloy na lang, gawin na lang nating association. So ongoing yung pagtatanim ng ating onion, at the same time nagpa-process sila ng kanilang mga papers para sa accreditation ng association. Later on, nag-success yun, na-accredit yung association nila. At the same time, pagkanda kami ng Harvest Festival with the ATI personnel, si Ma'am Alay kasama namin, nakapagkanda kami. At that time, yung garden nila na pinagtaniman ng onion, dinaretso na lang namin, sumali kami sa municipal level ng Guapa Bida namin. At the same time, nanalo din sila. Sila yung nag-first place, nag-champion sa Guapa Bida contest. Hanggang umabot sila sa provincial level na sila nag-represent. Yung Siaan Farmers Association, sila nag-represent. At saka yung garden nila, nag-represent sa municipality o Bagong Bayan para sa provincial-wide naman na contest ng mga gulayan sa bayan. Ang tagumpay ng mga magsasaka ay tagumpay rin ng lokal na pamahalaan. Sa bawat ani at kita ay bunga ng kanilang pagtutulungan tungo sa iisang adhikain. Isang adhikaing nakatuon sa pagpapaunlad ng kabuhayan at pagtitiyak ng seguridad ng pagkain sa bawat hapag.